BBM, kulong na yan. BBM, yan o. BBM, kulong na yan. Bongbong Marcos, lumayas na. Papuntang Amerika, anak ng kagwang. Pero sinalubong po ito ng mga rallyesta at nakakahiya at sinigawan ng mga kurakot, kulong na yan. Ganyan sana, mga rallyesta, mga komunista. Si Bongbong Marcos yung birahin ninyo, bakit si Inday Sara, anak kayo ng kamote o. Isang nakakahiya po sa isang leader ng Pilipinas na sinugod ang kanyang hotel ng mga rallyesta at sa labas ng hotel ay nagrarally at sabay sigaw, mga kurakot, kulong na yan. Grabe nakakaano to mga kabisdak, nakakagalit pag ikaw ay isang OFW. Mantakin mo si Bongbong Marcos, pumunta ng Amerika, sakay ang isang private plane, no? Na mukhang ito nga ho po yung private plane na ginamit para dalhin si former President Duterte sa dahik. Magkano ang gastos yan? Di ba ho? Milyon-milyon yan, mga 30 million, isang flight lang ho eh. Pero nakalungkot, ang mga OFW diyan sa Philippine Embassy sa Middle East, tinataboy ng mga empleyado dahil wala umanong pondo, humihingi sila ng tulong. Ito na ngayon ang nakakainis. Samantala si Bungit, pumunta ng Amerika, anong gagawin niya dyan? Mapala pa tayo dyan, ang layo-layo ng Amerika. Ang kapal ng mukha ng animal na to. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nakikusuyo po kami ha. Pindutin nyo na yan, notification bell. At Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Makikita po ako rin yun dyan. Minsan, magla-live ako dyan. Ito. Ngayong kagahapon yata ito, lumipad na, lumayas eh. So may kreto lang. Itong si Bungit, papunta ng Amerika. Ito, ayan ha. The call sign, PR001. Yan po yung tatak ng tatak ng eroplano na sinakyan ni Bangag. Di man lang sinalubong ni Donald Trump. Mukhang nag-trip lang itong loko na to eh. The call sign of the aircraft carrying the president landed on Sunday, kagahapon nga. 2:45 p.m. New York time. Ayan po. Yan po yung nagdala kay Bungit. Hindi po yan sinalubong ni Donald Trump. So mukhang hindi po ito inimbita ni Donald Trump na punta ka dito ng Amerika, mag-usap tayo. So ito ay trip lang niya. Tinakasan lang talaga niya ang problema sa ating bansa, no? Gamit ang pera ng mga taxpayer. Bakit ka pumunta diyan? Mas nangangailangan ho ng tulong ang mga Pilipino. Crisis ngayon eh. Meron tayong pinagdadaanan ngayon pero itong presidenteng nakangiwi ang panga, lumayas. Magkano nga ba ang gastos ni Bangag diyan? Tingnan mo ha. Ito ay post ni MJ Kiambaw. Ang sabi ni MJ Kiambaw, binatikos agad siya eh. While the palace tell us maghigpit ng sinturon because the budget is thin, the skies above New York tell a much more expensive story. Kagaya rin yung ginawa nila na nagpati-party sila. Ito rin yun. Mantakin mo, sila po yung nagsasabing magtipid. Pero itong si Bangag, private aircraft, yung sinakyan papuntang New York. Magkano yan? Yan ba yung pagtitipid? Ito yung nakakabuwisit ba? Sila nagsasabi magtipid ang mga Pilipino. Pero itong mga hinayupak, hindi marunong magtipid. Iba yung mga lumalabas sa bunganga nila, sa ginagawa nila. Kaya ang mga Pilipino, ang tataga na lang ko talaga ninyo. Kung hindi pa rin kayo nagising dito sa style na kabulukan, pambudol-budol ng gobyernong Marcos. Magkano nga ba dyan? Ito po yesterday, PR001, the massive PAL Entourage Express touchdown at JFK with official delegation. But wait, there's a plus one. The mysterious RPC-5219 was also there at the same time. It took the scenic route via Alaska and sa Slink into Newark, New York yata to. Just as the UN session opened. If sa PR001 sumakay si BBM, sino-sino pala ang nasa PRC-5219? The same jet plane used to bring PRRD sa dahik. Anak ng kagwang. Baka mga buhaya, no? Sila Lisa Marcos. Baka nilagyan na naman ng mga mali-malitang pera. Yung laman na yon. Nasabay lumipad pa New York. So sabay pa lumipad pa New York. Baka nga si Lisa yun. May dalang mga malitang pera, anak ng kagwang. Bakit kailangan ng dalawang jet? One for the formal show and one for what? Ito kasi kay Bangag, PR001, para sa kanya yan. So meron pang isa na RPC-5219 na pinagsakyan ni Tatay Digong na dinala sa dahik. Kanino yan? Talaga sa kanila, no? Inimbargo na nila kay Saldico. O kay Martin Romualdez po yan. So, dalawang aeroplano ang gamit nila. Nantakin mo ha. Ilang milyon ang gastos nila yan. Para sa pansarili lang nila ginagawa. Talagang walang habas ang paglilima sa kaban ng bayan ito. Basta sila makinabang, walang problema kung magkano. Ito. While PR001 carries BBM, First Lady,
May nandiyan pala si First Lady, kasama sila Bangag. Sino naman ang sakay nitong Gulfstream jet? Is it the BIF inner circle avoiding the prying eyes of the JFK terminal? Or it just 31 million pesos backup shuttle? Anak ng kagwang. 31 million pesos, isang lipad, papuntang New York. OMG. Sabi magtipid ha. Chartering RPC 521 alone for a 3D trip to East Coast would easily cost 31 million. We're talking of 50 to 60 million just for the 2 planes. So mga 60 million pag pinagsama dalawang eroplano. Wala pa ibang expenses. Wala pa diyan ang ibang expenses. Kasama yung hotel, phone security. So paldo ang mga gago, no? Tira na naman ng bayan. So siguro aabot yan ng mga 200 million. 200 million sa flight lang nila. Kasi maglamyerda pa naman ang mga animal dyan. Tsaka kung ilan yung tao yung sakay sa kabila. This fiscal discipline is a virtue. Pero parang pang-ordinaryong Pilipino lang ang virtue. Virtue na yan. In the upper atmosphere, it's all about the luxury of duality. Tingnan mo. Magtipid daw. Kasi nga, may crisis. Pero sila, hindi nila alam ang salitang pagtitipid. Yung pagtitipid na yan ay para lamang po sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ganun po katindi ah. So milyon-milyon. So around mga 200 million siguro yan, gagastusin nila dyan sa Amerika. Pero ang nakakalungkot, bago natin ipalabas yung mga nagrarally, tama lang talaga nagrarally, kuyugin nyo na. Ang nakalungkot dyan, maraming mga OFW ang nangangailangan ng tulong. Paano makauwi dito sa bansang Pilipinas? Dahil nga po, digmaan sa Middle East. Bukod pa riyan, yung pagtaas ng langis. Diyos ko! Sarap ninyo sindihan ng itim na kandila. Kung si Dayonyor gagastos mga around 100 to 200 million dyan sa lakad nila, yung mga kawawang OFW na pumupunta sa Philippine Embassy dyan sa Middle East, tinaboy ng gobyerno dahil wala daw pundok. Pero itong mga hinayopak, daang milyon ang ginagastos para lamang sa trip-trip nila. So ito, panoorin po natin itong kawawang mga OFW. Grabe to guys. Tingnan nyo. Ganun lang po gati ka din sabihin yun? Ganun lang po ka din sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Eh, wala rin nagsabi kahapon sa amin naman ganun. Oo. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon naman ganito. Dapat sinabi ganun. Hindi, kung sa tanong kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit ganun. Ano dito? Paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ah. Hindi na kayo ma-entertain. Tapos na po ang yuta. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong ang Manila ho nagsasabi, walang pondo. Walang pondo ha? Walang pondo. Sige, i-record nyo. Tingnan mo, saan ang hustisya nito? Alam, Joe, sumasamid-samid ulit tayo. Anak ng kamuti na yan, no? Si Bongbong Marcos, Elisa Marcos, kasama ng kanyang mga lipuris. Mga 100 to 200 million ang ginagastos nila dyan, papuntang Amerika. May pondo, may pera. Pero itong mga OFW sa Middle East, sinabihan lang walang pondo, umalis na kayo. Yan ang abiso sa amin sa Manila. Pag may humingi ng tulong, sabihin po ninyo walang pondo. Hindi ba ho yan nakakagago? Hindi ba ho yan nakakainit ng dugo? Bumiyahe pa ang mga yan. Saan lupalop yan ng mundo? Pumunta dyan sa embassy na yan. Tapos ito lang yung sukli. Walang pondo. Eh ang mga OFW, buwan-buwan nagpapadala ng remittances. Malaki ang pakinabang ng gobyerno. Eh ang mga OFW nga ho eh. Ang tumatayo na lang ngayon eh. Para sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil walang mga investors, mga foreign investors na nag-i-invest sa Pilipinas. Dahil walang kwentang presidente ito si Bangag. Tapos ngayon ito, sa panahon ng kagipitan, as in, sasabihin lang ho ninyo walang pondo, ang kakapal naman ng mukha ninyo. Pero si Bangag, Elisa Marcos, hayahay ang buhay, private aircraft, dalawa pa. Walang kahirap-hirap. Labas agad ng pondo, samantala itong mga bayaning mga OFW, sinasabi ninyo, tinataboy ninyo, saan ang hustisya dito? So ang tinitipid, maliwanag, ang mga ordinaryong Pilipino. Ang tinitipid, ang serbisyo ng gobyerno para sa mga Pilipino, kagaya ng mga OFW. Ikaw, sir, nakabayulit, sir. Anak ka ng kagwang ka, magpaliwanag ka ng maayos. Huwag mo naman itaboy lang na parang mga aso, mga hayop. Yung mga OFW. Yung sinasahod mo dyan, sir, sa embassy na yan, sir. Embahada, sir. Tira yan, galing sa mga OFW. Excuse me po. Kaya dandahan ka sa pagtataboy sa mga yan. Yan ba yung bayani na sinasabi ho ninyo? Tapos gaganyanin ho ninyo. Alam mo, kung may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kagaya itong si Bongbong Marcos. Bakit siya nakalipad ng Amerika? Kasi ginusto niya mag-trip dyan sa Amerika. Ang laki ng problema dito sa Pilipinas. Iniwanan niya, nilayasan niya. Ang kapal ng mukha niya. Tingnan mo ha.
kung may pagmamahal itong si Bongbong Marcos sa mga OFW, wala naman talagang supporters na OFW dyan kay Bongbong Marcos. Ilan lang, mga adik din. Yung mga pamilyang mga bangag. Kamo tingnan mo mga OFW, susuporta pa rin kay bangag. Come on, anong reason ninyo ba para suportahan po ninyo? Ang sabi ni Inday Sara kamakailan, madali lang, magpadala ng eroplano, papunta dyan sa Middle East. Magbayad ka lang ng mga chartered plane, commercial flight, bayaran lang ho ninyo. Dahil ginawa po ni Inday Sara yan, nung COVID, nung naging mayor siya. Binati ko si Inday. Kasi nga, wala daw lumilipad. Pero sabi ni Inday, marami. O ito, ipapakita natin, mga OFW. Para masabi po ninyo na totoo si Vice President Inday Sara, na kung gusto mo talaga, kagaya niyan, Espanya, nagpadala ng chartered plane para sa kanilang mga citizen diyan sa UAE, sa Middle East. Sa Dubai, di ba? Kung bakit nagawa nila? Bakit nagawa ng gobyerno ng Espanya? Kasi nga, gusto nilang makauwi ang kanilang mga kababayan sa kanilang lugar ng ligtas. Ito po yung ginawa ng Espanya. Kaya tama si Inday Sara. Ikaw, Bongbong Marcos, anong ginawa mo? Anak ka ng kagwang, kainuna mo sarili mo. Namasyal ka dyan sa Amerika. Hindi yan talaga, hindi yan pinatawag ni Donald Trump. Hindi naman sinalubong ni Donald Trump, eh. Sinong sumalubong diyang hinayupak na yan? Di ba? Ang sumalubong lang, yung si Romualdez lang din, eh. Kailan pakita ko lang. Yan yung sumalubong, oh. Putang na. Inaano nga tayo, dinadaya lang tayo ng mga hinayupak na to. Ayan, oh. Oh. Sila lang sumalubong, si Romualdez lang din, eh. Pinsan niya. Walang mga Amerikanong sumalubong dyan. So nag-trip lang talaga tong animal na to. Yan yung aeroplano sinakyan nila. Samantala yung mga OFW gusto nang umuwi, wala daw pondo. Oh, ito pa. Espanya yun, di ba? Nagpadala ng chartered plane. Oh, ito pa. United Kingdom government flight from Middle East lands at Stansted Airport. Kasi kung mayroong mga airport na sinarado, mayroong ding airport na bukas. So doon ka lalapag. O bakit gano'n? Nagawa po ng iba, ng United Kingdom. Dahil meron silang pag-alala sa kanilang mga kababayan. Pero tayo, yung gobyernong bangag, walang pakialam sa mga OFW. Mamatay kayo dyan, matamaan kayo ng bala, may resi sa inyo. Magtago kayo, yun yung sabi, magtago kayo sa safe na lugar, akala mo lindol. O bakit nagawa? Meron pa, kapitbahay natin. Singapore. Ganun mo, Southeast Asia, kapitbahay na natin. Nakapag-repatriate ng mga Singaporean diyan sa Middle East. Oh. Merong chartered plane na binayaran ng gobyerno. Bakit nagawa yan ng ibang bansa? Sa atin hindi magawa. Si Bangag na lang ang papuntahin natin dun sa Middle East. Ibala sa kanyon. Nung kamakailan, di ba? Meron din manong OFW na uwi, 300, pero hindi po yun effort ng gobyerno. Kaya hindi niya sinalubong yung mga OFW. Kasi man, hindi gastos ng gobyerno. Kasi kung effort ng gobyerno ni Bangag yan, pupunta siya doon magpapaipal. Ang ginawa niya, pumunta doon siya sa, yung tulay, yung Mount Kamuning. Footbridge doon siya pumunta. Pero yung mga OFW na may umuwi daw, di na naman gastos ng gobyerno, hindi niya sinalubong. Kasi nga, oo nga naman, bakit niya sasalubungin? Wala nga siyang effort. Ito may video tayo dyan sa Singapore. Tingnan mo naman. Oh, hug stars of joy. A Singaporean stranded in Middle East. Ayan. Hinalubong po. Oh, stars of joy. There were the scenes of the changing airport. And the Singapore Airlines flight landed safety. 152 Singaporean. Multiple flight cancellations via Emirates. There was no way to get out, but luckily we had the flight arranged by the MFA, which I'm very thankful for. And they made us go to Oman. It was very well arranged. The flight was at a very nominal fee, and it was, I would say, very, very well arranged. We felt instantly at home, this kind of feeling, the moment we were onboarded through that bus journey to Oman. And though it was 15 hours, it took longer than expected, but still it was enjoyable. We made new friends as well. So on Sunday morning, he messaged me and said, "Hey, I saw there's a bone just in front of him, right? So it wasn't that far, but it was a drone, like it's a piece flying off from the sky. So it's so scary. You don't know what's gonna happen tomorrow, right? And it's causing more anxiety to the family who are staying aboard. To the end of the day, he said, "Oh, I have a flight to come back to go home." That makes me, feel much more comfortable, and especially when the repatriate flight is arranged by the government, you feel you are supported. MFA arranged for a bus for them. It was a very long journey, but they were very well taken care of. Yes. We got really good reports from them. They were fed well. They were given breaks. It was a long journey, but they felt very sort of supported the whole way through, and that was very comforting as well. Probably scream in delight and hugging and just we'll be really thrilled beyond it. Ayan po, nakakaingit no, sa bansang Singapore. May puso yung gobyerno. Sinalubong pa ng gobyerno ang mga to. Safety sila nakauwi.
ligtas silang nakauwi. O, di ba? Nakaya ng mga ibang bansa kasi may puso sila. Samantala itong si Bangag walang puso. Kaya tama lang ho na salubungin ng mga rallyesta itong si BBM diyan sa Middle East at ikulong na. Ito, nakatikim po. Ito nakakahiya ngayon. No? Sinalubong po ng mga rallyesta si Bungit. Ayan na oh. Nakurakot. Kulong na. Dapat ang sigaw ninyo, BBM, kulong na yan. BBM, yan na oh. BBM, kulong na yan. BBM, kulong na yan. Dami naman yung sigaw. BBM, kulong na yan. BBM, kulong na yan. BBM, kulong na yan. BBM. Dapat ganun yung sigaw, bong, bong, kulong na yan. Anak ng kamuto. Kasi pag sinasabi mong mga kurakot, hindi mo pinangalanan yung mga kurakot. Dapat, bong, bong, kulong na yan. Bongbong Marcos, kulong na yan. Anyway, kahit walang Bongbong Marcos sinigaw nila, mga kurakot, ikulong na yan. Total, nasa nalabas naman ng pinagtirhan ni Baki at ni Bongbong yung rally dyan sa New York. Isang nakakahiya pa rin yan. Di ba? Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Ang laki ng problema ng Pilipinas, nasa Amerika ka. Ano kang klaseng leader? Leader kang walang hiya. Leader na walang puso. Panay hot ng pulburon. Sige nga, sabihin nyo sa amin. Ano po yung pinupunta ninyo dyan sa Amerika? Nagpagamot ba kayo ng diverticulitis? Pinatanggal ba ninyo yung colostomy bag ninyo? Kasi nga, bigla kang lipad, ang laki ng problema ng bansang ito. Inalisan mo ang Pilipinas na nakaranas ngayon ng matinding pagsubok. Walang langis, buang ka. Kung langis ang hanap mo dyan sa Amerika, ang layo ng Amerika, may kapitbahay tayong China, hunghang ka. Ang layo-layo ng Amerika, kaysa China, kapitbahay lang natin, gumagastos ka ng almost 100 million to 200 million, baka nga kalahating billion pag ginastos, mga hunghang kayo dyan. Samantala, ang Pilipinas nakaranas ngayon ng matinding pagsubok. Ang mga OFW hindi nakakauwi. Ang mga OFW, hanggang ngayon, tinatanggihan ninyo kasi walang pundo. Pero kayo sarap ng buhay ninyo dyan sa Amerika. Kaming mga Pilipino dito, puta may nag-aaway na nga sa mga gasoline station dahil nag-agawa na ho, anak ng kagwang sa langis. Marami nang nagsasara ng mga oil station dahil out of stocks na. Pero kayo, ang sarap ng buhay ninyo dyan, hinayo pa kayo. Dapat makulong ka na talaga. Hindi po pinalampas ni General Puques. Ang ina, binatikos po ni General Puques. Itong si Bungit, kabatikos-batikos naman talaga Ralihan nyo ulit. Anak, nakamuti na, hindi na maganda itong nangyayari sa ating bansa. Masyado na tayong binibilatan ng mag-asawang mga budlat ang mata. O ito, ang sabi ni General Romeo V. Puques, ang tunay na leader, hindi umaalis kapag may sunog sa sariling bahay. Ano ba ang napakahalaga sa pulong na ito na hindi kayang gawin ng isang kalihim diplomat o kinatawan ng Pilipinas? Sa panahon ng crisis, ang kailangan ng bansa ay pangulo nakatutok sa bayan. Hindi pangulong nasa putuop sa ibang bansa. Ngiti, pambuang dyan. No? Sayapan niya dyan. Pero ang mga Pilipino dito hindi na alam bilihin. Mahal ang langis. Out of stocks na ang stock ng mga gasoline station. Pero sila sarap ng buhay nila. Meron nga isang gasoline station sa Del Monte, Bulacan. Ayan. Diesel, out of stock. Siguro marami pa. I think sa Nueva Ecija, Cabanatuan, wala na rin krudo doon. Kasi mantakin po ninyo, ang mahal ng krudo ngayon. Mahal din naman ng gasolina, pero grabe talaga ang increase ng krudo. Bukas na po ito. Kaya yung may sasakyan, magpapultag na po tayo. Ayan, tayo. Akala mo may sasakyan tayo, no? Kayo pala. E-bike lang sa amin. Gasoline, bukas po ito. 11 to 13 pesos per liter ang i-increase. Putang ina. Pilipinas pa ba to? Diesel, ito yung matindi. 22 to 24 pesos per liter ang increase. Anak na kamo. Di ba pwedeng i-press muna ito? Huwag ka mag-increase. Di pa naman kayo bumibili ng krudo sa ibang bansa. Kasi wala naman kayong nabilan. Yung krudo, gasolina na tira sa inyo, stocks nyo pa rin ba naman yan? Ba't kayo nag-i-increase? Yan yung tanong. Kasi inutos ni Bangag. Ang inumin talaga. Kerosene, 33 pesos to 36 per litro ang i-increase. No, ang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino dito? Ganito na lang ba tayo? Hayaan na lang ba natin itong kawalang hiyaan ng gobyernong ito? Bakit nag-i-increase? Ako sa akin, anong logic ng mga gasoline station company na mga oil companies
Uwil man sa Bisaya. Uwil yan sa amin, day. Na mag-increase. Di ba sabi wala kayong mabibili na stocks? Hindi old stocks ba yan? Bakit nagtatakda ang gobyerno na mag-increase ng ganyang halaga? Hindi ba dapat ang langis na increasean mo, yung mga nakuha mo na bago? Eh kung old stocks yan, ganun pa rin dapat ang presyo. May nakuha ba kayo doon sa Middle East? Eh bawal nga kayo padaanin doon eh. Di ba wala? So ibig sabihin, ang mga langis na meron ngayon sa Pilipinas ay old stocks. So hindi dapat mag-increase. Ang problema, ang gobyernong bangag ang nagsasabing mag-increase na kayo. Patay na tayo dyan. So sinamantalaho ng mga negosyante yung announcement ni Bangag, hindi nakatulong, kundi nakatulong sa mga oligarkiya at nakatulong pagbagsak ng maraming Pilipino. Sige nga, simple lang naman yan, simpleng logic lang naman yan, simple lang naman yung economics na yan. Basic lang naman yan, economics 101. Kung mahal yung inangkat mo, edi mahal din ang bintahan mo. Kung mura inangkat mo, mura din ang bintahan mo. O yung stocks ngayon na natira sa Pilipinas, old stock, mura pa yan, edi mura din ninyo ibinta. Kaso ang problema, minamahal na dahil nga si Bangag, nagmakawa pambuang. Parang awa nyo na, baka naman pwede po, huwag kayo magtaas ng presyo ng langis. Ganito lang po yung presyo ng langis na ninyo, ay tatakda, ang kay Tatay Digong, murahin kayo. Pag may nakita akong magtaas ng presyo naman tala, nga portragis kayo, murahin talaga kayo. Kasi ikaw yung head of state. Tapangan mo, huwag kang magpadala sa mga oligarkiya. Weak kasi, weak leader. O tingnan mo, sinamantala tuloy ng mga oil companies yung pagtaas ng increase ng langis. O tingnan mo, kung magkano. Puta, may ibang lugar, 100 na ang kilo. Sabi ko na nga pag si Bongbong Marcos ang presidente, ang presyo ng langis mag-100. Oh my gulay. O ito, pakinggan natin balita. Nagulantang ang netizens sa 105 pesos kada litrong presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Valenzuela City sa gitna yan ng inaasahang oil price hike dahil sa tensyon sa Middle East. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy Sipin nyo yan. live mula sa Valenzuela City. Ian, anong balita dyan? Tama ka nga dyan, no? Kinagulat ng maraming netizen ang ibinahaging litrato ng transport group na Manibela dito sa isang gasoline station na kinatatayuan ko sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Anak Ano ba ng naman kasi kamote. yung presyo ng isang litro ng diesel ay lumagpas ng 100 pesos. Kita sa nag-viral na picture na ito ang oil price board ng isang gasoline station sa Paso de Blas, Valenzuela City. Nasa 105 pesos ang kada litro ng diesel Puta, dito. may 90 pa. 90 pesos naman ang Sa kada gas. litro ng green oil o yung unleaded. At 90 pesos ang presyo ng kada litro ng premium oil. Ang litrato Hindi. ito ay mula sa transport group na Manibela na ayon sa panayam ni Marvel Buena sa programang Point of Order ng Abante ay noong March 6 ay nasa 90 pesos daw ang nakapost na presyo ng diesel. Hanggang sa nitong Sabado, umakyat na ito sa 100 pesos. Agad na umani ito ng batikos online. Una na kasing inanunsyo ng Department of Energy na sa Martes pa, March 10, sisimulan sa buong bansa ang oil price hike na epekto ito ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ibig sabihin, hindi maaaring magtaas ng presyo ng petrolyo ang anumang oil company simula March 6 hanggang 9. Pero ng personal na inspeksyonin ng Billionaire News Channel ang nag-viral na gasoline station ngayong araw ng linggo, napalitan na ang presyo sa price board nito. Nakalagay dito na nasa 74 pesos and 30 cents Puta, na ang mataas presyo pa ng rin. diesel kada litro. 61 pesos and 90 cents kada litro ang green oil at 62 pesos and 20 cents kada litro naman ang sa premium oil. Sinubukan natin kunin ang panig ng pamunuan ng gasoline station pero hindi pa ito sumasagot sa amin. Gayunpaman, ilang mga motorista na ang sinulit ang pagkakataong makapagpakarga ng full tank para na hindi naabutan ng oil price hike. Kaya lagi ko pinupukip ngayon, umaga pala pinupulot na yung motor ko. Nagkara-ready na pa lagi sa trabaho kasi madaling araw pa lagi may pasok ko eh. Eh kung wala masirado na sa gasolina, wala, di ako makapasok sa trabaho. Una nang hinimok ang publiko na i-report ang oil companies na hindi lumalaban ng patas at agad na nagpapatupad ng advance oil price hike. George, hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy nga ang gasoline station na to dito sa Paso de Blas sa Valenzuela City sa tamang pagpapatupad at patas na pagbebenta ng kanilang krudo magmula ng i-replace yung kanilang price board dito. No? Pero ayon sa mga nakausap nating katiwala ng gasoline station, pagpasok nila, inabutan na raw talaga nila na replace na yung price board na yan at wala raw silang idea kung paano in the first place ay napalitan ng 100 plus pesos yung presyo ng kanilang diesel at kung paano rin naman naibalik sa dati yung presyo ng kanilang krudo. Pero sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang senyales ng anumang paghaba ng pila ng mga motoristang nais magpakarga ng full tank sa kanilang mga sasakyan ahead of the expected oil price hike na mangyari on Tuesday. George? Grabe. Ian, malaki yung diferensya, 30 pesos doon sa pinakita mo ngayon dyan. So anyway, maraming salamat Ian Maghanoy live mula sa Valenzuela City. Grabe, kawawa ang Pilipinas. Sinamantala ng todo ng mga negosyante. 105 pesos per litro. Yung Pangulo mo naglamyar ng buang. Kailan kaya tayo makaganti sa mga animal na to, no? Mantakin mo ha, 105 ang presyo ng diesel, 90 sa gasolina. Only in the Philippines, under Marcos admin, nakaranas ng 100 pesos ang litro ng crudo. Gasolina 90. Inutil ang Pangulo. As in,
Hindi marunong magpangulo, pero marami pa ring supporter ang buang. Mga supporter ng mga tanganista. Nawala sa Pilipinas, tinakasan ng problema. Alam mo yung mga adik, no? Ganun sila eh. Pag may problema sa pamilya, nilalayasan nila yan. Hindi ko sinasabi si Bangag, pero pwede na rin. Nilalayasan nila yan. May kamag-anak kayong adik, ganun talaga. Hindi sila nagtitake rest. Talagang, sila, kumbaga, tumatakas sila sa responsibility. So, ang gagawin nila, mag-trip sila hanggang sa makalimutan ng problema. Kasama yung mga tropa, maglasing, magmadyong. Siyempre, kasama na yung singutan ng pulburon dyan. Hanggang sa, magwalwal. Tapos, uuwi na yan. Parang walang nangyari. Pero yung mga naiwang pamilya sa kanilang bahay, yun ang namumroblema. Parang tayo, mga Pilipino. Si Bungit naglamyerda, inalisan yung problema, tinakasan, dahil takot harapin ang problema dahil walang maisip na solusyon. Iniwan na lang sa atin. Ngayon ang Pilipinas, ang pinag-iwanan ay mga budlat din ang mata. Noon kasi si Vice President Inday Sara kasi yung iniwan na noon nung hindi pa nagkalabo-labo sila. No? Nang iniwan kasi si Vice President Inday Sara, nagiging caretaker ng Pilipinas kasi matikman yan kasi sa batas. Pag wala ang presidente, vice-presidente yung halili. Yan ang maliwanag dyan. Dapat ang vice-presidente ang magpapatakbo ng ating bansa. Inong iniwan si Inday Sara, sabi ni Inday Sara, no mercy for criminals, patay. No mercy sa corrupt, nayawards. No mercy sa mga durugista. Naku, hindi pala ganyan ang plataforma ni Bangag. Mahalin daw ang kriminal. Mahalin daw ang mga kurakot. Mahalin daw ang mga durugista. Ayun. Si Inday Sara hindi na pinagkatiwalaan dahil takot si Bangag maubos ang mga kriminal at mga kurakot. Kaya ang pinag-iwanan ni Bangag ngayon dahil naglamyerda ang buang, mga budlat ang mata. Yung isa si Batman. Di malkarikto. Pasakit ka sa bayan. Yung tax, yung bat, 12%, sana ikaw na lang yung nagpasan dyan. At ito rin si Angara DepEd, sekretaryo. Ganun din yan. Tangina, panay singot din siguro itong si Angara. Ganun eh. O, ito isa. Laging ito. Sino ba to? Tingnan mo naman yung mukha na yan. Budlat na budlat ang buwang na yan. Yung mata dyan, hindi natutulog siguro itong animal sa kakasingot lang. Yung pulburon. Pulburon lang wala akong ibang sinasabi. Bala kayo mag-isip kung anong pulburon. Yan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Nilayasan, tinakasan ni Bongbong Marcos. Na ang laki ng problema natin, langis ang problema, ba't ka pumunta ng Amerika? Dapat dito ka na lang sa China, malapit pa. At mas mura pa siguro yung langis na ibibigay sa akin. Dahil ang China lamang ang nakakadaan sa Strait of Hormuz. So ang dapat natin na kaibiganin at didikitan pagdating sa mga ganitong klaseng crisis ay ang kapitbahay nating China. Wala na pong iba, Bangag. Huwag ka na pumunta sa Amerika. Dahil ang layo ng Amerika, pag-transport ng langis from America to Philippines, putak, ang mahal. O dito sa China, kalapit lang. Hindi inisip yung kukote mo. Naging presidente ka pang hinayupa ka, pasakit ka sa bayan. Yan ang malaking problema natin. Hanggang kailan ang pagtitiis natin? Kawawa naman kayong mga OFW. Kapit lang. Kunting tiis na lang. Malapit na maging Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte.